Siniwalat ni Senator Amy Marcos na posibleng ipaaresto rin ng ICC si VP Sara Duterte para tuluyang pabagsakin ang mga Duterte bago ang 2028 eleksyon. Ayon sa kanya, nais ng administrasyon ni PBBM na alisin ang mga Duterte bilang malalakas na kalaban. Idinagdag pa niya na lumabas sa investigasyon ng Senado na may halong politika ang hakbang na pinangungunahan ni CIDG Chief Major, General Nicolas Torre, para ipaaresto si dating Pangulong Duterte at ipadala siya sa The Hague. Several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no, doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampolitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may illegal na gagawin ng ICC. Ngunit matapos dumalo si dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressmen tungkol sa impeachment labang kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13, bumalikwas ang administrasyon sa pamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa Ingles na rineport ng New York Times kasunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Kayo ang dapat na mawala, hindi ang mga Duterte, dahil kayo ang gumagamit ng resources ng gobyerno para gipitin ang hindi ninyo mga kakampi.